Ang unang ifo-focus natin sa integers ay addition. So, magbibigay tayo ng examples ng mga to. Positive plus positive, negative plus negative, positive plus negative, plus negative plus positive. So, 1 plus 1. Positive 1 plus positive 1 is equals to positive 2. Next is negative plus negative. So, negative 1 plus negative 1 is equals to negative 2. Next naman is positive plus negative. So, maglagay tayo ng magkaibang number para mas ma-identify niyo yung pagkakaiba. So, sabihin natin 5 yung positive. So, positive 5 plus negative 1 is equals to, ngayon pag ganito na, piliin nyo yung mas malaking amount. So, sa 5 at sa 1, mas malaki yung 5. So, ang sign ng 5 is positive. Kaya ang sagot dito ay positive. So, 5 plus negative 1 is equals to positive 4. Next naman is negative plus positive. So, magbigay ulit tayo ng ibang amount. So, sabihin natin negative 3 plus 2. Positive 2 is equals to, tignan ninyo kung ano yung mas malaking amount. So, ang mas malaking amount is yung negative. So, yun yung masusunod. I-deduct natin, tas yun yung masusunod. So, negative 3 plus 2 is equals to negative 1. So, ito yung examples ng addition. So, basically, pag titignan ninyo yung sign, rules, ito yung rules para makuha nyo yung signs ng sagot. So, positive plus positive is always positive. So, palaging positive yung sagot dyan. Negative plus negative, palagi ring negative yung sagot dyan. Pag naman nagkaiba na katulad nito, positive plus negative or di kaya negative plus positive, piliin ninyo yung mas malaking amount. Tapos kung ano yung sign ng amount na yun, yun yung sign ng sagot. So, katulad dito, mas malaki yung amount ng positive. Kaya ang sagot natin dito ay positive. Ganon din dito. Mas malaki yung amount na 3 kaysa sa 2, kaya negative yung sign ng sagot. So, ganyan ang addition ng integers. Ang next naman na ifo-focus natin ay subtraction. So, ito yung examples ng subtraction na integers na sasagutan natin. So, dito, 3 minus 2. So, same positive siya. Para makuha yung sagot dito, etong second number, which is 2, na positive, kailangan natin gawing negative. So, na magiging negative 2 na ito. Tapos, yung sign dito sa gitna, gawin nating addition. So, 3 plus negative 2, piliin niyo yung mas malaking amount, proceed kayo sa addition, piliin niyo yung mas malaking amount, tapos yun yung sign. So, etong 3 minus 2 na to, ulitin ko, yung 2, magiging negative, kasi positive siya. So, gagawin natin siyang negative. Tapos, itong sign, magiging addition. So, 3 plus negative 2 is equals to 1. Positive 1. Dito naman, kapag nakita ninyo yung ganyan, automatic positive na. Magiging addition na siya. So, magiging plus yung sign dito. So, dandanin muna natin. Itong 2, itong second na number ulit, gawin natin siya ng kabaliktaran ng sign niya. So, negative 2 siya, gagawin natin siyang positive 2. Ngayon, kung naging positive 2 na to, gawin na nating addition tong
nasa gitna. So, negative 3 plus positive 2 is equals to negative 1. Yan. So, ganun ulit dito. Papalitan ulit natin yung sign ng pangalawang number. So, gagawin ulit natin siyang positive. Tapos, proceed tayo sa addition. 3 plus positive 2, positive 3 plus positive 2 is equals to positive 5. So, dito naman, yung positive 2, gagawin natin siyang negative. Tapos, proceed ulit sa addition. So, after yung palitan yung sign ng pangalawang number, proceed kayo sa addition. So, negative 3 plus negative 2 is equals to negative 5. So, sa addition, subtraction, multiplication, at division ng integers, dito yung pinakamaraming mas nalilito. So, ganun lang yung rule dito. Etong second number, ito yung papalitan ninyo ng sign. Change sign. Pagkatapos nyong palitan yung sign ng second number, magpuproceed kayo sa addition. So, dapat master nyo na yung rule ng addition para maging expert kayo dito sa subtraction ng integers. So, next na tayo. Ang next na ituturo ko naman ay multiplication of integers. Oops. Multiplication. Sorry. So, ito yung pinakamadali sa integers. Multiplication. So, 2 times 5, positive times positive is equals to positive 10. Negative 2 times negative 5, so negative times negative is equals to positive. So, positive 10 pa rin yan. So, multiplication ng positive times negative, so 2 times negative 5 is equals to negative 10. Then, negative 2 times positive 5 is equals to negative 10. So, kung napapansin nyo, may batas siya na kailangan sundin. So, ito, ganito lang siya. Kapag same sign, tulad ng positive times positive, tapos negative times negative, automatic positive yung sign ng sagot. So, palaging positive yung sign ng sagot. Kaya nakuha natin yung positive 10 dito kasi sa una, same siya na positive. So, positive 2 times positive 5 is equals to positive 10. Likewise sa parehas na negative. Dito naman sa magkaiba yung sign, 2 times negative 5 and vice versa, ang sagot ay laging negative. So, ganun lang siya sa multiplication. So, isulat natin para mas maintindihan ninyo. Same sign is equivalent to positive. So, basta pagka same sign, palagi siyang positive yung sagot. Tas different sign, magkaibang sign, ang sagot doon ay negative. So, ganyan lang siya. Ang last but not the least na ituturo ko sa inyo ay division of integers. So, hindi ko na binulat to kasi may pagkakatulad talaga siya. Or actually, magkatulad talaga siya sa rule ng multiplication. Pero, i-explain ko pa rin. So, magbibigay pa rin tayo ng examples. Natin ang 4 divided by 2. So, ayan. So, gaya ng sinabi ko kanina, parehas siya ng rule sa multiplication.
So, para mas ma-memorize nyo rin yung rule ng multiplication, kasi same sila ng division, ulitin ulit natin yung parang ginawa natin sa multiplication. So, positive divided by positive is equals to positive. Negative divided by negative is equals to positive. Positive divided by negative is equals to negative. And negative divided by positive is equals to negative. So, kung makikita nyo, same sign ulit ay positive yung sagot. Tapos, different sign is negative yung sagot. So, ewan ko kung bakit to yung na-example ko dito, hindi ko napansin. Pero, same lang din naman yung rule niya. Na-apply pa rin natin yung rules ng tama. So, palagi nating tatandaan na itong rule na to, na-apply lang siya sa multiplication at division. So, iba yung rule ng addition at subtraction doon. So, ang reminders ko lang, kung gusto nyo ma-expert yung addition, subtraction, division, tas multiplication ng integers, kailangan nyo munang alamin yung rules ng addition. So, yun muna yung pinaka-importante para malaman nyo yung kung paano i-solve yung sa subtraction. Then, dito naman sa multiplication division, i-memorize nyo lang itong rule na to. Para ma-expert yan. So, practice lang ang practice. Tapos, ma-memorize nyo rin yan through time. So, ayun lang guys. Thank you. Keep on watching. Subscribe.